welcome po sa ating pong channel muli mga kaibigan, no? Mga kayamkin. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta nga sa ating pong channel. At bago po tayo magsimula ay akin munang binabati yung ating pong mga subscriber sa buong mundo. Ayan, maraming salamat po. At patuloy po tayong nag-grow at hindi po ito mangyayari kung hindi po dahil sa inyo. At ito po ay talagang na-appreciate ko ng husto guys. Masaya ako na kung saan ay nag-grow po yung ating pong channel para mas marami pa po tayong mapapaabutan, no? So ngayon po yung ating pong video ay patungkol po sa pagtatanim po ng itong tinatawag po nating bagyo beans guys, no? So iba po yung may mga iba't ibang klase po ng bagyo beans. At itong bagyo beans na ito ay talagang ito po yung variety na kung saan ay maganda po dito sa bundok. Ayan. So ang po natin ngayon ay kung paano po i-prepare yung pagtataniman, paano magtanim, kung paano ito alagaan hanggang sa pag-harvest po natin, no? So hindi po natin na-cover yung pagtatanim guys kasi ngayon lamang po tayo nakapag video. Kasi karamihan po ng ating pong mga binibideo ay iba yung tungkol po sa saging, pero ngayon ay pagtatanim naman po ng iba't ibang klase ng pananim guys. So yun po yung ating pong pag-uusapan. Unang-una po ang ating pong sasaguting tanong ay paano i-prepare yung tataniman po ng tinatawag po nating bagyo beans, no? Ang preparation po ng taniman po ng bagyo beans ay kinakailangan pong linisan siya guys, at sa mabilisang paglilinis ang ginagamit po natin ay ang pag-aararo, no? So linalagyan po natin ito ng tudling bago po tayo magtanim, no? Pag-uusapan po natin yung land preparation nga niya. So makikita po ninyo ay meron po siyang balag guys, no? So yung kanya pong balag ay ang po niya actually ay karamihan na ginagawa po namin dito sa bundok ay ang spacing ng bawat linya ay 1 metro mahigit lang ng konti, no? So ganun siya, basta makalakad lang yung mag-harvest dito sa gitna ay yun na po yung spacing niya para ma-utilize po natin ng maayos yung ating pong lawak ng lupa na tataniman at mas marami po tayong mataniman guys. So yun po, at ang layo po niya kapag nalinisan na po natin, naarawan na po natin, ang layo po ng bawat puno guys ay so ang spacing po guys ay 1 feet lamang po, no? Isang lamang po yung niya, isang ruler lang po. Ang po nun ay nasa 10 to 12 inches lamang po yung space ng bawat tanim, no? So ganun, paano naman yung pagtatanim? Ito po yung ating pong sasagutin. Paano naman po yung pagtatanim? Kasi natapos na natin yung land preparation, yung spacing po ng bawat linya at saka yung layo ng bawat tanim. Ang pagtatanim po nito ay 3 hanggang 5 buto sa isang taniman, no? Sa isang butas po natin ay 3 hanggang 5 buto yung ating pong nilalagay. Katulad po nito, ipapakita ko po sa inyo, ha. Ilapit lang po ng ating kwan. Sabi ko kanina 3 hanggang 5 buto. Ito, 1, 2, 3. So itong puno na ito ay 3 guys. 3. At yung mga iba po ay mas marami pa. At yun po. Ganun po yung aming pong ginagawa dito. Para sa ganun ay marami po yung marami po yung aakyat, marami po yung bunga niya, mas marami po yung dumahal po yung yung kanyang buto, pero sulit po yung kinahinatnan po noon kapag tayo po ay mag-harvest na. Katulad po nito, papakita ko po sa inyo. Ayan, mula po dito sa kanyang pong puno. Ayan, oh. Mula po sa kanyang puno, guys. Kita po ninyo, nagbubulaklak po siya. Tapos paakyat, ayan oh. Yan oh guys. So papunta po dito. Pagdating po dito sa taas, makita po ninyo ang ganda. Ang rami pong bunga guys, bulaklak. Makita po ninyo, yan oh. Yan. So ganyan po siya. Kaganda. Ngayon po, doon sa rami po ng ating pong nilalagay na buto po sa kanya ay mababawi din po natin siya guys actually. So ganun po yung karami. At paano naman kapag tumubo na, no? Ito po yung ating pag-uusapan kasi kahit dito po sa bundok guys ay talagang hindi na po lingid sa kaalaman ng mga kasamahan po natin dito na
nagtatanim po ng tinatawag po nating bagyo beans ay kahit dito ay marami na pong insekto, no? Marami na po talagang insekto at marami nang pumipinsala po sa mga pananim din po dito. So hindi porket bundok ay hindi na po natin kailangan ng ng pang insecticide, no? O pesticide na kinakailangan po ng ating pong pananim. Guys, actually dito ay talagang talamak na rin po yan. So pag tubo pa lamang po at tumaas po siya ng ganito ay ini-sprayan na po namin, no? Ginagawan na po namin ng paraan para hindi po siya ataklihin ng mga iba't ibang klase po ng umaatake po sa kanya dito sa ating pong mga pananim dito sa bundok kapag hindi po natin ini-sprayan. So mahalaga yung pag-i-spray. Sasabihin ko na po sa inyo talaga, no? Liban po sa tubig kasi kailangan po nito ng tubig. Dito sa amin wala po kaming patubig, no? So mayroon po kaming taktika na ginagamit para sa ganun ay makapagtanim po kami ng ganito kahit nasa bundok, no? So sa inyo, pwede po kayong kapag mayroon po kayong source ng tubig. Pero sa amin dito wala po kaming source ng tubig. Ang source po namin ay ulan lamang po, guys, no? Kapag darating na po yung tag-ulan, ang ginagawa po namin ay prepare na po namin ang lupa para sa ganun ay sinasabayan po namin yung tag-ulan. At pagka tag-ulan na, ganito po yung nangyayari. Kaya tignan po ninyo yung lupa. Pakita po natin yung lupa, yan. Basang-basa po yan. Kita po ninyo. So, tinataon po talaga namin na tag-ulan dito sa aming lugar para sa ganun ay makapagtanim po kami kasi wala po kaming source ng tubig. Yan. So liban po sa tubig, ang number 1 po na kung saan ay kailangan niya yung spray, no? Kasi maraming ang umaatake dito na mga insekto, mga peste na kung saan ay naninira, namimsala po sa ating pananim, kahit po dito sa ating pong pananim na bagyo bean, guys. At kinakailangan po natin ng spray. At napakarami pong pwedeng gamitin po natin. Hindi po ako mag-i-endorse pero marami po tayong mabibili sa pamilihan, guys, na available para sa ating pong insecticide at saka sa pesticide po, mga kaibigan, no? So yun po, katulad po ng sinabi ko, kailangan po yung ganon para ma-maintain po natin yung dahon niya at saka yung mga bulaklak niya, yung kon po niya, yung mga bunga po niya na talagang patuloy na umuusbong na. Ayan. So kailangan pa rin po yan kapag maliit hanggang sa paglaki po niya. Alagaan po natin na hindi po siya maatake ng insekto para mayroon po tayong mapapala sa ating pong mga pananim, guys. So ganun lamang po kasimple siya. At dagdagan na rin po natin ng pulyar, pampatibay po sa mga bulaklak at bunga, magpabulaklak, magpabunga sa ating pong mga bagyo beans, guys. At tulad po nito, kita po ninyo, yan. Sabayan din po natin ng yung ating pong pang-spray ng pulyar para sa ganun ay maging maganda po yung kinahinat na tulad ng sinabi ko na kanina sa ating pong ani kapag tayo po ay mag-aani na. Malapit na pong paanihan po natin dito. So ngayon po, patuloy po tayo dun sa ating pong usapan. Liban po sa tubig, liban po sa sa pag-i-spray ay kinakailangan po nating malinis po yung ating pong taniman po ng kwan. Kung makita po ninyo yung ating pong pathway ay wala po siyang damo para maganda po yung dadaanan po natin. Ito ay papadamuhan pa, no? Papadamuhan pa to kasi nahuli naman yung kwan. Mahalaga mahuli po itong mga damo. Mahuli po itong mga damo para hindi po maging masukal yung ating pong mga taniman, guys. So yung tatlo na yan, guys, ay yung 4 na yan ang mahalaga, yung ating pong land preparation. Gamit na rin po yung tinatawag po nating dito sa amin, ang gamit po namin ay buho, no? Buho yung aming pong ginagamit dito. Yan. So buho po yan, pinagkukurus-cross lang po namin yan. Tinutusok lamang po. Pero sa mga ibang balag ay meron silang iba't ibang paraan ng pagbabalag, guys. Dito ay talagang karamihan lang po tayo na pong gumastos talaga at ang aming pong ginagamit ay katulad po ng tinatawag po nating maliliit na buho, yan. So ganun lamang po yung 4 po nating pagkukan. Land preparation, yung pagtatanim, guys, no? Yung spacing, tapos yung pagdadamo, yung pag-i-spray para sa at higit sa lahat yung ating pong pagpapataba. Ayan. So yung pagpapataba po na ating pong ginagamit ay
sasabihin ko na po, commercial po talaga yung ating pong ginagamit kasi hindi naman kayang supplyan ito ng organic na kwan, napakahirap po, no? So commercial po talaga yung ating pong ginagamit dito. At ang ginagamit ay urea lang talaga at saka complete. Ayan. So paano po yung pagkukan po natin ng urea at saka complete? Madali lamang po guys, no? So ang ginagawa po doon, isang complete ay yung isang lata ng sardinas, no? Isang lata ng sardinas na complete, yung 14-14 po ha. Isang lata po nun, tapos dalawang lata po ng sardinas ng urea, no? 2:1 yung ating pong gagawin guys. 2:1 yung ating pong gagawin. Ang gagawin po natin dito ay dinadirect naman po dito, pero kung sa inyo po ay hindi, kasi meron kayong source ng patubig, ginagawa, tinutunaw po yun sa drum. Pero dito po ay dinadirect po, kunti-kunti lamang po yun. 2:1 lagi yung ating pong dami po ng ating pong pag-abono guys. So ganun lamang po yung kasimple. At makikita po ninyo sa paligid po natin, yan, yung ating pukan ay ikokan po ninyo kayo, itutur po ninyo na kayo, yan, papakita po yung paligid ng pagtataniman po ng bagyo beans guys, yan. So nakita po ninyo, so 4 lamang po ito na row yung ating pong kwan, no? Pero mahaba po ito, so 4 lang po na linya. At meron pa tayong mga space dyan, pwede pong taniman dyan. So yun, at sana po ay kung gusto po ninyong magtanim po ng ganito, alalahanin po ninyo yung mga sinabi ko sa video na ito. Maraming salamat sa inyo pong panonood, sa inyo pong suporta sa ating pong mga video. At kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. At kung nagustuhan po ninyo itong video na ito, huwag pong kalilimutan mag-thumbs up, mag-like na rin po, at i-share po ninyo kung gusto po ninyo sa mga kaibigan nyo pong mahilig magtanim. At higit sa lahat, kung bago lang po kayo dito at hindi pa po kayo nakasubscribe, i-subscribe na po yan. Pindutin na po yung red button down below. At yung sa katabi po niya ay mayroon pong notification bell. I-click na rin po para ma-update po kayo at ma-notify po kayo sa mga darating po nating mga video guys. So maraming salamat. See you in the next video.